Hello mga kabiyahero! Anong petsa ngayon? Ano nga bang petsa ngayon? January 25. Pasensya na mga kabiyahero, January nagkamali ng 25, pecha, 2025. January 26, 2025 yan. At tayo ilalabas. Pupunta ko ng sementeryo doon sa biyenan ko. Pero dadaan muna ako sa 7-Eleven kasi may bibili na ako ron. Okay? At ilalak muna natin to. Yung isang pintuan dito. Okay lang ganyan. Nakalak naman yung screen doon. So, hindi ko nadadaling isang cellphone ko. Nilak na natin to. Yung susi, double check natin. Ayan. Ano natin yung padlock buksan kasi bubuksan ko dun eh. Doon ako sa labas pupunta. Ano ko muna to. Itong ating internet. Ayan, kislok natin. Tapos ayan. Tapos bubuksan ko yung padlock dun. Pagka itong sa kapatid ko dala na sasakyan, pag ayan, kasi mahaba, pag magsasarado ako ng gate, lalabas pa ako. Lalabas ako doon sa isang gate para doon ako mag-unlock ng kandado na labas. Okay. Yan tayo, sasakay na, ilalabas na natin to at biyahe tayo. Okay? Bye bye. A few moments later. Tayo ng bibili muna ako ng pizza sa 7-Eleven.
Tayo mga kabiyahera, bibili muna tayo ng pizza. Bili muna tayo dito ng pizza sa kanila. Ha? Ha? Oo. Ano yun ha? 1:30. Boya. Ito. Bibili muna ako ng pizza, tapos bibili ako ng beer sa 7-Eleven, diretso muna ako sa sementeryo bago ako umuwi. Pasala natin ang nanay Tinay sa sementeryo doon. Ito yung in-order yun. Ay, narito ha. Shawarma pizza, masarap na. Shawarma pizza. Tapos pupunta tayo sa 7-Eleven. Tapos diretso na tayo sa Mendenyo. Yan na naman sa 7-Eleven ang sabi na. Kunin ko lang yung cellphone.
Hindi masyado. Bakit nagbablog? Nagbablog ka rin ba? Ha? Facebook, TikTok, tsaka YouTube. Isa. Hindi? Ha? Ano ka ba yan, Sel, ngayon? Baka next month eh, maka 10 million ka na. Maganda sana kung maka 10 million eh. Baka order ka sa akin 50 chips sa'yo. Sa YouTube, Biyaherong Kulot. Sa FB kasi main account ko yun eh. Oh. Pero meron pa isa, dalawa kasi. Ito. Sa TikTok. Ito yung isa. Yan. Pangalan ko pa rin. Alam to, in-upload ako 4 eh. Sa TikTok, 2 sa FB. 3 nga yung FB ko eh. Ang video na ito ay Ito nakuha yung isa ko. Yan. Ayun o, ang dala. Dito kasi masyado maselan to eh. Yung TikTok na to. Grabe na-mute. A few moments later. Ito na yung pizza natin. Pumunta muna ako ng 7-Eleven. Ito na tayo 7-Eleven. Naman tayo mga kabiyahero. Songs like Baby stripping in the bathroom, notes things all got fashion built up, but we don't care. Driving Cadillacs in our dreams, but everybody's going Maybach's diamonds on your timepiece, jet wings, islands, tigers on your gold leash, we don't care. Bili muna tayo dito ng beer ha. We'll never be royals. Bibili muna tayo ng beer dito sa 7-Eleven, tapos diretso na tayo sa... Kaya natin, hindi siya makita. Hindi talaga. Diretso na tayo sa sementeryo. Hanggang nakabili tayo dito ng beer. Okay? A few inches later. Ayan mga kabiyahero, nakabili na tayo ng beer. Dito ko nilagay sa likod. Ayan, sumupuan dyan. At tayo ay bibiyahin na ng sementeryo. Nahuhulog kasi eh. Okay?
at cemetery na tayo.
1 hour later. Ayan mga kabiyahero, may patay ba dito? Oo, may patay. May nilibing. Linggo eh. Bumili tayo ng bulaklak. Ay, ano yung cemetery oh. Parang may libing eh. Igigilid ko na lang muna rito to. Ayun mga kabiyahero, andito na tayo sa cemetery. May libing, dami tao dun. At may nakita pa akong parkingan. Tabi-tabi po. Oh, may nagsiga. Tabi-tabi po. Ito yung ating biniling bulaklak at nasa kilig-kilig ko yung kandila. Bisitahin natin ang lola, ang nanay, ang bayaw, ang tsuhin, ang lolo. Ayan, nandito na tayo. Ayan, ay mahangin ulit. Ayan mga kabiyahero. Ayan, nandito ang nanay tinay ko at si Bayaw Eboy. Ako sa kasama sa kabila, si Lola Pilising, si Mamang Kano, at saka yung asawa ni Lola Pilising. Ayan. Ngayon, isi-set natin itong mga kandila natin, tsaka itong bulaklak. Itong bulaklak, ayun oh, ito pa yung dati kong dala. Ayan, ay bago na. Ito dito. Bago na ha. Parang kailan lang oh. Hindi pa masyado ano. Hindi pa naano yung ano niya. Dito puro naman pala dito. Set up natin. Anin sila. Wala. Mabuti naman at hindi mahangin. Buti hindi mahangin para pag sinigyan ko ng mga kabila, hindi mamatay. Mabuti mga kabiyero, hindi mahangin. Oh? Diba? Ayos, pag sinindihan natin itong kandila, hindi siya mamatay. Diba? Lalagyan ko na lang ng harang dito yung harang. Yan, tig-anim sila na kandila. Tapon lang po ako. Tapon lang po. Ito, ang ilalagay natin harang. Actually, naging harang niya rin ito nun eh. Ganyan eh. Ito po yung ano natin. Ito yung mahiwagang posporo. Ay, mahiwagang. Ayaw magasindi. Sayang mo. Hello, Nay. Yung bayaw. Yung aking bayaw. Lola, lolo. Yan, mahangin na. Mahangin na, mga kabiyahero. Ano, lagyan natin sa gilid. May lumulusot na hangin na. Sige na. Dasal tayo muna, dasal. Bigyan at alayan natin sila ng dasal.
dasal mo lang. Ay, hindi ko dala yung ano ko. Parang marami langgam nga. Kaya pala, marami langgam. Tawagan ko si Ma. Tawagan ko Mama. Si Mama. Tawagan ko yung asawa. Oh, magdasal ka. Magdasal mo nanay, kapatid mo. O ba't nandiyan ka? Ba't wala ka doon sa taas? Eh, alam mo naman mga kaya muna yung ma-ngit-ngit, magbasok, mga tulog. Ay, sino kasama mo dyan? Eka, May living dito eh. Mabuti may naparadahan pa ako doon sa may gate ng isang sementeryo. Doon sa tapat niya. Buti mayroon isa pang slot eh. Always yan. Mabuti, meron silang manugang na katulad ko. Madalas yung bisitahin ng nanay dito. Nay, si Tiray ah. Ayan, si Tiray ah. Si Tiray. Ito yung mahal ng Tiray. Ayan ah. Yung mahal ng Tiray. Ah. Uy, di ka man lang mag-hi. Mamaya sumagot, tatakbo ako rito. Mamaya may magsalita, takbo ako rito. Maraming langgam. Ala, at ako'y magpaalam na sa kanila at babalik lang sa bahay. Bumili akong tatlong dyan eh. Sa isang pizza. Tapos pulutanin ko yung bangus dun. Hindi na ako makakain ng kanin kasi may pizza. Ay, sabihan mo si Loloy na alas 3 bibiyahe ah. Yan mga biyahero. Balik na tayo sa bahay. Ay, mainit yung aking Insta360. Okay. Let's go na. Balik na tayo sa bahay. Nagmamaniobra, pasok man pasok.
A few hours later. Ayan mga kabiyahero, andito na tayo sa bahay. At iparada na natin si Black Beauty. Black Beauty. Si Black Beauty na ipark natin. Ilalak ko lang ilalak lang natin yung isang malaking gate doon kasi kailangan lumabas ako. Buksan ko lang to. Patayin ko muna yung makina. Papatayin ko muna yung makina ni Black Beauty. Uy. That you belong. Ayan mga kabiyahero, ilalak natin yung gate doon. Yan. Kaya lang mga kabiyahero ha. Ano ito mga kabiyahero? Okay na, dalawa. Ayan mga kabiyahero, nailak na natin at itong ating dire ilalagay natin sa rep para lumamig na. Ayan. Pasok na tayo sa loob ng mansyon ni Teresa. Ilalagay natin yung beer dyan sa loob ng rep. Ipertuwin ko pa yung mga bangus doon para may pulutan tayo masarap.
Prituhin natin to, tinimplahan ko na to, kagabi pa. Kaya malasa yan. Macharap na macharap yan. Yan mga kabiyahero. Ipertuhin natin to para dagdag na masarap pulutan. Ubusin natin ito 4 na piraso. Ayan o. O diba? Namit good. Huwag na namit. Okay, good. Sa all right, good. Para natin good. At tayo'y malalobat na siya. Tayo nagpa-apoy. Nagpa-apoy tayo. Kaya tayo magprito, magtalsikan lang ito. Okay, bulaga. Hindi pa siya mainit. Barado yung apoy ko. Tinan mo yung apoy yun. Dilaw, it means barado yung barado yung tambutso. Barado yung tambutso. Hindi ka kasi, tinan pa naman, hindi ko alam kung dito yung umuusok. Di pala doon sa gilid maitim yung apoy. Smoke belching to. Diba? Smoke belching. Yan, nakakasya po dalawa. Naku po, mahina ang apoy. Kasyahin natin dalawa. Yan. Nakakasya dalawa. Pero sa mahina ang apoy lang. Masyado malakas. Ayan mga kabiyahero, hindi ko muna i-charge tong aking 360. Okay, i-charge ko muna siya. Mamaya tayo magkita-kita sa mata. 2 hours later. Ayan mga kabiyahero, tayo ay nag-iinom na ng Grande. El Grande. Pulutan natin, shawarma pizza. At aking piniritong bangus na may masarap na sausawan. Yang sausawan na yan ay ang aking paboritong suka. Habang nanonood tayo, kaya kita natin siya. Ayan mga kabiyahero, tayo'y magtatagay na. Hindi na ikita dito. Tagay. Ayan, kaya lang. Madali na naman tayo ng maganda dito. Ayan. Hindi maganda. Dapat talaga ay nasa taas siya. Dito natin ipatong. Di ba? Tayo'y maglalay.
Hello mga kabiyahero. Tagay tayo. Tagay alone here in Pampanga. As usual, wala naman na nabago. Lagi na lang tayo nag-iisa. Sanay na tayo mag-isa. At itignan ko yung pinapanood ko kanina. Ang ganda na pinapanood ko kanina. Netflix yun, Netflix. Sa Netflix ako nag, uy, Netflix na na. Takbas ka na, ikot yan. Naku po, may langaw. Bakit may nakapasok? Ay, pala, binuksan ko yung taga. Pala nga din. Ngayon tayo ng langaw. Hindi yan pinapanood ko. Ito. The Chroma Code. Ganda yan. Tagalog pa. Yan. Continue, continue, continue. Ang pinagmamalaki kong suka. Sukang paumbog. Baba sa Bulacan. San Rafael. Wala na. Siya lang naman ang huli. Siya. Siya na. Napataranta na naman. Gawin mo na. Pwede ka naman pumasok eh. Maganda to eh. Blood pressure. Kaya humihiwa sa ano niyo. Sa puso. Sige, go. Oh, si Beck lang naman ang... Si Beck lang naman ang hindi pinadadaan eh. Tapang na niya.
hospital tayo. So, yun ang point ko dito eh. On-site assessment at pinakamalagay emergency, ayon na rin sa policy na yun. Sa madaling salita, kahit anong utos sa desisyon ni Director, pwede mong gagawin, Dr. Im, dahil ikaw ang head ng emergency medicine dito at director ng emergency center, di ba? Tama ba ako? Wala na natin, wala na oras. Hala. All emergency medicine! Dapat may naka-standby doon sa entrance. Ako ito! Ganito, Dr. Ayaw mo wala sa mga gawa ng New Hospital. Ano ba yung ginagawa kung bakit mo kami pinakatulog sa emergency medicine sa president? Ha? Pag-isipan mo, kung lumulog sa mga operating room, responsibilidad mo pag-uwais. Oo. Hindi pa rin stable yung BP niya. Pero buti na nabigyan mo ng maayos na solusyon. Naisip ko nahihirapan tayo sa BP niya. Oh, Dr. Beth! Oh. Nakain na yung contrast, scan na ng method checks. Yung kutsilyo sa leg niya, lalong bumabaw, hindi ka pa humihingi siya. Uy, ang haba. Pag ganun. Doctor niya, okay daw. Wala naman pressure. Ano gagawin ko? May singit talaga din. Ano naman? Gusto na kami sa protein dami. Simulan natin yung surgery. Okay, sige. Dr. Vic, pagsok na yung kutsilyo sa ayota niyo. Ayaw pa. Pwede yung anesthetics. Dr. Yun! Paano mo? Siyempre naman, alam kong gagawin lahat ni Dr. Vic madali lang ang surgery. Diba? Kaya pinrepair mo na rin ang lahat. Sabi na po lahat, sinecheck up ko rin yung cardio ko na narigagan. Ayos ah. Sige, ako na rin kasi Dr. Beth. Toxic yung patient natin kaya gagawin yung test niyo ha. Yes, Chief. Ganda, di ba? Kailangan ko ba? Updated ako lagi sa mga nangyayari sa loob ng hospital. Sigurado ako. Nahihira ako si Dr. Vic. Dr. Vic. Ano yung sinabi ng ginawa ni Dr. Vic? Hindi po eh. Bakit pa ako magtatanong? Ano ba yun? Kasi naaalala mo ba yung pasyente na binatasan sa ulo ng Dr. Vic sa ambulance? Ang dating kasi sinasabi ng hospital na practice. Kaya ayun na yan. Yung mga reporters dun sa loob ng hospital. Gawin mo yung tama. Di ba? Gawin niyo yung tama. 10 minutes lang tayo. Ano na ng hospital ito na may practice yung ginawa? Ito, loko-loko. Loko-loko yan. Sikreto ang yoklama, sisinay ako. Bakit pa mo? Kailangan umabot tayo sa ganito. Director Chua, sarili dito, mas para makawa ka. Suportado ng Mr. Texibetano, hindi ba? Kung gusto mo mabuto na koneksyon nila, kailangan. Naglagay ng kakampiyan ng Mr. sa pagitan natin. Pero mag-practice naman ginawa. Gusto mo. Tuloy ko. Magandang. Okay? Mamay. Slow down. Slow down. ACC on. ACC on. Slow down up. Slow down up. Okay na yung target kung manari ba ito setup. Ang galing mo yung action. Okay. Ito ako dito. Tapos sila kami dito. Yo, what's up mga kabiyahero? Tagay along tayo dito sa Pampanga. As usual, ganun pa rin naman, walang pagbabago. Ang pulutan natin ngayon. Limos, may masarap na masuka. At meron ako dito. Paborito ko, nahugot ko isang pancit. Shawarma pizza. At saka, may fiber. Ang grande ng buhay ko. Mawi ba?
Nga rin. Bang, dito. Sorry! Pasensya na! Talaga, nanak mo talaga sila. Wow, ayos ah. Ang bilis ng babae ah. Sorry, babae. Ang bilis ng babae. Hindi nga pwede. Bakit naman? Nakakamilig pa siya. Ito mga artificial blood vessel. Ano mo nasabi? Hindi ko naman doktor. Ayun, dapat ko naman sabi na kailangan nila ngayon. Bibigyan lang kami ng high value items kung may approval na ni Director Choi. Talaga po ba, sir? Wala pa pala approval na yan kahit nag-aasubuhin ng pasyente. Ganyan na lang. Kailangan sumunod sa rules. Wala na tayong Diyos. Doc Jewon, gawa na natin ng paraan. Hoy! Saan kayo pupunta? Doc Jewon! Gawin natin ito! Sabi na natin, bilis! Hoy! Sunod na! Ganun naman dapat pag magsasalba ka ng buhay. Wala na mga procedure. Hindi mo kailangan ng procedure. Nasasama sa kalokohan ni Isun Doktor. Tatakbo. Sige, Dr. Beck, nasa siya? Dr. Beck po, nasa operator na, may problema tayo. Magpapapress ko sa home jail na yun. Ano na nasa press ako yung pabagsakin si Dr. Beck at ipahiya sa mga tao. Ano, ba't bumuli ka pa? Press ko na, Mara. Wala rin yung patient dahil bukas na. Kapag sinabi ni Dr. Ho na mag-practice case na, yung mga reporters na dumadating. So 25 minutes pa natin ito. Pwede tayo masasalita. Wala rin tayo magagawa kung kapag pinala na mag-practice na. Oo, ano. Ha? Ano gagawin ko? Iwan ko ba itong pasyente dito para umiksena sa press? Hindi na natin sila. Hindi may practice yun. Iwan mo na ako dito. Gamitin ko ito para palitan ninyo. Dr. Beck, hindi pwede. Bilisan mo na. Priority ko iligtas ng pasyente. Totoo yun. Pasyente muna. Binayaran ko eh. Hindi ko talaga reklamo yun. Kailangan pigilan sila. Yung anak ko, 20 anos pa lang po siya yun. Ano nangyari sa kanya? Bruce, ano ka lang dun eh. Walang ano doon. Tapos nang nakatamanan sa landanan, parang hindi na maulit ko sa ibang nangyari sa anak ko. Hindi, dyan nga, doon kami sila. Okay, basta ba mga susunod? Yan ang tunay na doktor. Ikaw na ang tumingin sa pasyente, di ba? At gumawa kayo ng aksyon sa ganitong sitwasyon. Pasensya, pero wala talaga akong matutulong. Tapos na yung initial treatment ni Dr. Beck. Alam ko naman. Pero ginawa niyo para isave yung pasyente. Ginawa niyo lahat na buhay lang yung pasyente. Sige na. Totoo yun. Kasi makinig sa maghanap ka na rin mag-group na tama yung ginawa niyo sa ganitong sitwasyon. Huwag mo kung sa ating yung mag-trauma specialist. Kalimutan mo na lang na nag-usap tayo. Doktor, ako matulungan kahit kayo na. Ngayon siya babawi. Nakita mo naman yung chart niya. Kasi nga hindi mo kayang gawin, pero si Dr. Beck kaya niyang gawin. Ay, pasensya na Dr. Juan. Huwag ka sana ma-open sa sinabi ko. Ibig kong sabihin. Ay, hindi ko. Okay, ito na lang. Gusto niyo tulungan si Beck. Paano kung anak mo na Dr. Beck? Ayun nga. Ang gagawin mo.
Pwede mo sabihin mo sa kanya. Ano yung ibig mo sabihin? Kapag nasisunan, nagkaroon ng masusing investigasyon kung ano ang katotohanan. Kahit kita mo namin ang sadyang pagtaka, akaman to ng malpractice. Ito, nakasulat galing sa kanilang trauma surgeons para sa kanilang opinion. Nakita ang ginawang treatment ni Dr. Pet Cambio sa ganong sitwasyon. Ngayon, mapapatunayan natin ang katotohanan sa malalang kasong ito. Iba na po. Hindi na tama. Kaayos sila kayo. Marila itong ginagawa nila. Okay mo. Manda ka. Ilalabas kong baho mo. Tama. Ilabas mo na lang yung baho nun. Ang hirap-hirap ng ginagawa nila eh. Ano ka? Sus, binayaran ka lang eh. Binayaran ka lang doon, no? Hi viewers! Hindi na sana ako. Welcome aboard! Hindi ito kaso ng malpractice. Para patunayan na hindi mali ang treatment method na ginawa ko. Sart yan ang isa pang pasyente na iparehong kondisyon. Oh. At ang pasyente na yan, sa helicopter na kasakay, ng Itrapolis tayo. Oo, sa helicopter. Magkaiba ang naging resulta ng pasyenteng may kaparehas ng treatment sa parehong kondisyon dahil nagawa namin yun sa pamilya. Yung pasyente nakasakay sa helicopter na buhay at yung pasyente nasa ambulansya. Buhay pa rin. Naniniwasang may isa. Noong araw na yun, grounded ang mga helicopter ng National Rescue Unit. Ah, Nasabi mo ba dapat sisihin ang National Rescue Unit? Hindi. Hindi. Merong ibang taong dapat sisihin sa nangyari. Sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon na to. Nag-report ang taong nag-utos sa grounding ng helicopter. yun. Sinasabi mo bang hindi ko ang requirement na magkaroon ng official request para i-deploy ng helicopter? Ano ka? Sino yung bago na yan? Si Director Hong na nasa akin. Patay na ngayon. Sasabi mo dyan. May ebidensya ka ba, ha? Bababa na sa pwesto ang Farm Commission. Sisimulan na rin ang police investigation. Patay ko. Nakinig kayo! Huwag kayong maniwala. Puro kasi nungaling ang lahat na sinasabi niya. Alam mo yan? Na lagi ko inumuna ang kapakanan ng pasyente dito. Kapakanan ng pasyente? Kaya mo bang sabihin yan sa harap ni Mr. Kim Dong-sok, ha? Sino naman yan? Di mo kailangan. Sabihin mo na kung sino yan! Kim Dong-sok! Anak ko siya! Ah, hindi niya alam. Pahiya. Pahiya siya. O, biro mo? Kung may helicopter, masasalba yung buhay nun. Hindi mo na ako. Galing mo.
insidente, nag-declare sa masamang intention na refugee ng paggamit ng balita para bawasan ang kagulangan ng global news. Hanggang kailan natin hahayaan pera ang dahilan para may pasyenteng mamatay? Hanggang kailan din natin hahayaan na pera ang dahilan ng paghihirap ng pasyente na hindi makapagpagamot? At hanggang kailan pa ba tatratuloy ng trauma center na siyang may kasalanan kung bakit mayroong kakulangan sa budget? Tama. Kung ako lang kaya ko pang magbukang masama. Pero ang talagang hindi ko kaya. Ang matay. Ang pasyente. Yung mga pasyente sa bandang gulo, naghihirap at nagdudusa. Tama. Magaling siya. Magaling yan, doktor na yan. Matumatos eh, oh. Yun yun eh. Tama naman yung ginawa niya. Dinalawang butas niya. Kung isa lang, mamamatay. Pero kung may helicopter, buhay sana. Ayan na. Patay ka ngayon. Ano ka ngayon? Kurakot ka eh. Dama yung isa doon. Yung director. Patay ka ngayon. Dahil sa pasaway na si Dr. Beckham yun, Ha? ang ospital. Wala na siyang ginawa kundi mamerwisyo. Malakas ang loob ni Dr. Beck. Dahil suportahan siya ang isang minister sa ilalim ng head of welfare na si Kang Myung-hee. Iyak ka. Hindi nito dapat talampasin ako. Wala akong kalokohan to. Pinagilala siya sa akin, director of operations sa hospital. Tingin na lang sa buhay. Pinalaban yung minister. Backup!